Dear Lady Love TV, Desire and Love, My Police Officer. Tunghayan na po natin ang ikalawang bahagi. Sa pagkakaalam ko ay wala siyang kamag-anak dito sa San Joaquin. Sa Maynila nagtatrabaho ang mga kapatid niya at wala na silang mga magulang. Sagot ni Liana sa tanong sa kanya ni PO4. Diaz, matagal na ba kayo magkakilala? Tanong uli nito. Mga 4 na buwan pa lang. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Nanginginig pa rin ang mga iyon. Baguhan pa lang siya sa trabaho at ako ang nagtitrain sa kanya, kaya naging magkaibigan kami. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Sa may barangay Bulihan sa San Joaquin, pero hindi pa ako nakakapunta sa bahay niya. Sariling bahay ba niya yon o nangungupahan lang siya? Nabanggit ba niya sa'yo kung may mga kasama siya sa bahay? Umuupa lang yata siya. Hindi ako sigurado kung may kasama siya. Napahinga siya ng malalim at saka tiningnan si PO4 Diaz. Pasensya ka na. Hindi kasi ako nagtatanong tungkol sa personal niyang buhay hanggat hindi siya mismo nag-o-open up. May pangunawa sa mga matang tumango ito. May nabanggit ba siyang boyfriend o kaibigan sa'yo kapag nagkukwento kayo? Wala siyang na-mention tungkol sa boyfriend, pero Carla daw ang pangalan ng kapatid niya at kapitbahay niya si Aling Senya na may-ari ng isang sari-sari store. Sana ay makatulong yun sa inyo. Sabi niya, I'm sorry pero hindi ko maalala yung mga detalye ng mga kwento niya. May picture ka ba ng kaibigan mo? Muntik nang umiling si Niana pero naalala niyang nagpa-picture nga pala sila kanina ni Ana sa cellphone ni Pete. Sinabi niya iyon kay PO4 Diaz. Baka nandun pa sina Pete. Hindi tumigil ang pag-iinuman ng mga yon hanggat hindi natutumba ang isa sa kanila. Good. Tinanong ng pulis ang buong pangalan at description ni Peter, pati na mga kasama pa nito. Pagkatapos ay tinawag at kinawayan si PO4 Diaz. Ang isa sa mga unipormadong pulis na nagngangalang Noli. Agad lumapit sa kanila ang lalaki. Pumunta ka sa bar sa kabilang kalye. Hanapin mo si Peter. Naka-brown polo shirt at jeans. May kasama siyang isa pang lalaki. Si Anjo at ang isa pang babae na si Carla ang pangalan. Ipaliwanag mo sa kanya ang nangyari at tanungin mo siya kung pwede tayong humingi ng kopya ng picture ni Ana sa cellphone niya. Isama mo si Castro. Kung may problema ay tawagan niyo ako. Tumango si Noli at maliksing sumakay na sa isang police mobile bago pinaandar iyon. Kung sakaling hindi niya na maabutan doon si Mr. Agsaw, alam mo ba kung saan siya nakatira? Tanong uli sa kanya ni SPO4 Diaz nang balingan siya nito. Umiling siya bilang sagot. Hindi bale, papasok naman siya sa trabaho kaya madali siyang hanapin. Napabuntong hininga siya. Pakiramdam ni Niana ay napaka-inutil niya ng mga sandaling iyon. Ipinakwento uli nito sa kanya ang pangyayari. Mabusisi si PO4 Diaz. Lagi itong may kasunod na tanong sa bawat detalyeng kanyang maalala. Sinigurado din ito na walang napinsala sa kanyang katawan. Kung pwede ka mamaya, dumaan ka sa presinto para pagawa natin ng artist sketch ng mga taong dumukot sa kaibigan mo. Maya-maya ay sabi nito. May mga records din kami ng mga dati ng nahuling kidnapper. Tingnan mo yon at baka nandun yung mga taong hinahanap natin. Sige. Pupunta ako mamaya mga 10:00 ng umaga. Napabuntong hininga siya. Mabuti na lang pala at off niya. Hindi kami titigil sa paghahanap kay Miss Gomez. Magpahinga ka muna ma'am. Saan mo ba gusto magpahatid? Sa bahay ko na lang po sa San Joaquin. Sagot niya. Iginiya siya ni SPO4 Diaz sa isang pulang Toyota Corolla. Inalalayan siya nito sa pagsakay. Pagkatapos ay lumigid ito at pumwesto sa driver's seat. Habang nagbabiyahe ay kapwa sila tahimik. Hindi siya makapagbukas ng topic dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa pulis. Mag-aalas 4 na ng umaga ayon sa digital clock ng car stereo. Papunta na sila sa San Joaquin nang tumunog ang two-way radio nito. Mobile 1 to Delta 1, do you copy? Dinampot ni SPO4 Diaz ang aparato. Go Mobile 1, status, negative Delta 1. Kakapasok lang ng Mobile 3 para mag-assist sa search operation. I-alert ka namin kaagad kung may development na, sabi ng lalaki sa radyo. 10-4 Mobile 1, tawagan niyo ako sa cellphone, pupunta akong San Joaquin ngayon. Report status per hour. Roger. Pagkatapos ng usapan ng mga ito ay sinulyapan siya ni SPO4 Diaz. 2 unit na naghahanap sa kaibigan mo. Sana'y makita natin agad si Miss Gomez. Tumango si Niana. Sana nga. Muling tumunog yung radio. Mobile 3 to Delta 1, come on. Delta 1, sabi ng isa sa kabilang linya. Go Mobile 3.
Sagot uli ni SPO4 Diaz, also known as Delta One. Sir, naabutan pa namin si Peter sa bar. May kopya na kami ng picture ni Ana Gomez. Imporma ng kausap nito. Ipinablutot namin sa cellphone ni Nilo. Bigyan niyo ako ng kopya mamaya. Report at 0700 sa headquarters. Muling namayani ang katahimikan sa loob ng kotse pagkatapos ng radio call. Parang sinalisihan si Niana ng puna ng katahimikang iyon. Sana'y makita sila Ana. Sa wakas ay sabi niya, hindi sumagot si SPO4 Diaz. Masyado na siyang pagod para mag-exert ng effort na puna ng silent cup nila. Nagsilita uli siya nang itinuro niya kay SPO4 Diaz ang kanyang bahay. Nang ihinto nito ang kotse sa harap ng bahay ay bigla niyang nahiling sa isip na sana ay naroroon ang kanyang tatay. Tenyente sa army ang tatay niya. Nakadestino ito sa Mindanao para paminsan-minsan lang umuwi ang ama sa kanila. Nang kunin nito ang nanay niya para tumira doon sa Mindanao hindi siya sumama. Social worker ang kanyang nanay. Kung saan nakadestino ang tatay niya ay doon din ito napapa-assign. Kumunot ang noon ni SPO4 Diaz na makita ang madilim na bahay niya. Sino kasama mo rito? Tanong nito. Wala, sagot ni Niana. Pagkasabi niyon ay bumaba siya ng kotse. Sumunod ito sa kanya. Ikaw lang ba nag-iisang nakatira dito? Okay lang ba sa'yo na mag-isa ka? Wala ka bang pwedeng makasama kahit ngayong gabi lang? Gabi? Umaga na. Tingnan mo nagbubukas na ang mga sari-sari stores. Sabi niya. Halatang nagulat ito sa narinig dahil bahagyan ng laki ang mga mata ng lalaki. Kahit natatakot si Niana, ay hindi naman pwedeng lagi siyang may kasama dahil sa nangyari sa kanya. Nanatili itong nakatayo sa pintuan kahit nakapasok na siya sa loob ng bahay. Nagtatanong ang mga matang tiningnan niya ito. Hindi ako komportableng iwan ka mag-isa rito, sabi ni SPO4 Diaz. Sinabi mo kanina, kinuha ng lalaking yun ang bag mo at tinandaan din niya yung itsura mo. Nasisiguro kung pupuntahan kanya rito para siguruhing walang makaka-identify sa kanya. Parang tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Pero agad din niyang pinigil ang kabang iyon. Ano na lang ang sasabihin ng tatay niya kapag nalaman nitong lumakalaki siyang duwag. Hindi naman siguro siya magtatangkang pumunta rito ngayon. Sagot ni Niana kahit hindi rin siya kumbinsido sa kanyang sinabi. Napaismid siya nang makitang tumaas ang isang kilay nito. Hindi kita pwedeng paalisin. Ganun ba? Ngumiti ito ng tipid at saka umiling. Kahit gwapo ito ay medyo nainis siya sa lalaki. Huminga siya ng malalim bago nagpa siya. Pumasok ka na nga lang. Ang totohanang ngumiti. Si SPO4 Diaz ay napatitig siya sa lalaki. Nakakatakot ang bad boy style ng kagwapuhan nito. Tinalikuran nito ni Niana at pilit na inalis sa isip ang itsura. Maupo ka muna sir. Gusto mo ng kape? Huwag ka na mag-abala. Tubig na lang. Salamat. Sagot nito mula sa kanyang likuran. Paglingon ni Niana sa lalaki ay nakita niyang nakatayo ito sa may salas. Parang napuno ng bulto ni SPO4 Diaz ang sala habang parang pinag-aaralan ng bahay niya. Sinamantala rin niya ang pagkakataong iyon para lalo itong pag-aralan. He seemed lean and masculine under his clothes. Dahil matangkad ang lalaki ay parang lalo itong naging imposing, pero hindi naman iyon tipong mayabang. Miss Gonzales, napapitlag si Niana at tulala parang tanga. Nag-iinit ang kanyang mukha. Sir? Nang umiti ito ng bahagya ay lalo nag-init ang kanyang mukha. May nabasa siyang kapilyuhan sa mga mata ng lalaki. Ipinagpapasalamat na lamang niyang hindi ito nagkomento. Sa halip ay itinuro nito ang pinto sa kusina na nasa likod ng dining room. Papunta ba sa likod bahay ang pintong yon? Tanong ni SPO4 Diaz. Tumango si Niana. Hindi yata advisable na magsalita siya dahil baka kung ano ang lumabas mula sa kanyang bibig. Baka bigla niyang maitanong kung may girlfriend o asawa na ito. Bigla siya napasulyap sa mga kamay ng lalaki. Wala itong suot na wedding ring. Pero naisip niyang hindi ibig sabihin niyon ay wala itong asawa. May mga lalaking hindi nagsusuot ng wedding ring. Miss Gonzales, amused na puko na naman ni SPO4 Diaz sa kanya. Napatitig siya ng tuluyan sa mukha ng lalaki. Parang pinipigilan lang nitong mapangiti. Just in case you're wondering, I'm 34 and single. Wala akong girlfriend, wala ring boyfriend. And the last time I checked, wala akong mga illegitimate children. Mahilig ako sa spicy foods gaya ng Bicol Express, shawarma at malalaking aso. Napakurap-kurap si Niana. Kumakain ka ng aso? Ngumuwi ito. Gusto ko ng aso. Not for food.
Dog-friendly ako. We animals stick together. Namalayan na lamang niya ang sariling tumatawa. Ngumiti ito. Anyway, pwede ko bang makita ang labas ng pintong yan? Bago pa siya maka-oo ay nasa talikuran na niya, ang lalaki. Wala siyang choice kundi samahan ito sa kusina at buksan ang pinto roon. Nakangiting nagpasalamat sa SPO4 Diaz at saka lumabas. Bumalik din agad ito. Wala namang makikita sa likod bahay. Ang lalaki bukod sa mga poso at sampayan. Pagbalik sa kusina ay inilak uli nito ang pinto. Naalala ni Niana na inalok nga pala niya ito na inumin. Kaya kumuha siya ng baso bago siya lumapit sa refrigerator at kumuha ng malamig na tubig. Lumapit uli siya sa lalaki at iniabot ang isang baso ng tubig. "Tubig, sir," sabi niya. "Thanks." Nang tanggapin ng lalaki ang baso ay hinahawakan din nito ang kanyang kamay. Dali-dali niyang binitawan ang baso nang maramdaman ang mainit na kamay ni SPO4 Diaz. Inubos nito ang tubig bago ibinalik sa kanya ang baso. "Magpahinga ka na, Miss Gonzales. Dito na lang ako magbabantay sa ibaba. Babalik ako sa headquarters mamayang alas 7. Pero bago ako umalis ay magpapapunta ako ng tao rito." "Hindi na kailangan," protesta ni Niana. "Huwag kang mag-alala. Okay lang ako rito. Pagkagising mo ay pasasamahan kita sa kasamahan ko sa presinto para magpa-blatter at makipag-usap sa mga nag-sketch." Patuloy nito na parang hindi naririnig ang kanyang protesta. "Papatingnan ko na rin sa'yo yung mga litrato sa files namin at baka nandun yung mga taong tumukot sa kaibigan mo." Tumango na lamang si Niana. Pakiramdam niya kung matigas ang kanyang ulo ay hindi rin ito papatalo sa katigasan ng ulo. "May ipagbibilin pa ba kayo, sir? Kung wala na, iaakyat na ako." "Wala na," sagot ng binata na nakatingin ng diretso sa kanya. Tinanguan niya ang lalaki. Tumalikod na si Niana bago pa siya may masabing pagsisisihan niya. "He really was unnerving." "Sige po, sir." "Sandali, meron pa pala." Pahabol na sabi nito na nagpahinto sa kanya sa pag-akyat ng hagdan. Paglingon ni Niana ay nasa sala na uli ang pulis. For someone his size, it was unnerving the way he could move without a sound. "Ano po yun, sir?" Ngumuwi ito. "Just call me Mark." "Ha?" Nagbuga ito ng hangin. "Huwag mo na akong tawagin, sir. Mark na lang." Tumango si Niana. Pinigilan ng sariling mapangiti. "Okay, noted. Meron pa po ba?" Mark?" Ngumiti ito. "Yun lang, ma'am." Tinitigan ito ni Niana kahit ang totoo ay parang may mga paru-parong nagliliparan. Naroon sa kanyang tiyan. "Kung gusto mong tawagin kitang Mark, Niana na din lang yung tawag mo sa akin para quits tayo. Saka parang pang old maid yung dating ng ma'am." Tumawa si Mark. "No problem. Good night, Niana. Salamat nga pala sa lahat ng tulong ninyo. Trabaho namin yon." Nakibit balikat na sabi ng lalaki. "Thank you just the same." Tinanguan niya si Mark at tuluyan na siyang umakyat sa itaas, papunta sa kanyang kwarto. Naramdaman niya sinundan siya nito ng tingin. "Tumigil ka, Niana." Saway niya sa sarili. "Tinukot na lahat ng kaibigan mo. Nagkakakrush ka pa sa pulis na yan. Mahiya ka naman sa balat mo." Pero nang mahiga siya sa kama, sa halip na si Ana ay ang nakatingin mukha ni Mark ang pumasok sa kanyang isip.